Ganun lang po ka dali lutuin. Masarap po ito lalo na kung merong mga okasyon, pampulutan o. Pero pwede rin po itong ulam. Masarap din po itong ulamin. Sandukin natin mga kabayan ang ating beef laman loob papaitan. Magandang araw po ulit mga kabayan at tayo magluluto ng papaitan na lamang loob ng baka. Meron po tayo ditong laman loob ng baka. Yan. Shoutout po ulit kay Ma'am Annette Mitchap at ito po yung bigay lang sa atin. So gawin ho nating papaitan. May tuwalya, yan, mga libro, kung tawagin, bituka, atay, balat, lahok-lahok ko rin laman loob, rin pali. Gawin ho nating papaitan. Hugasan muna natin. Ang gagawin po natin ay blanching muna natin yung ating hinugasang laman loob. Papakuluan po muna natin ang unang kulot. Ating itatapon yung pinagpakuluan niyan. Lagyan natin ng luya. Pitpitan natin yung luya at asin. At takluban po natin para mabilis makuluan. Mabilis kumulo. Nandito yung ating mga gagamitin. Yeah, baka kilala nyo yan. Yan ho ay dahon ng ampalyan ligaw. Siya natin gagawing medyo pampapait. Tapos si kalamansi, siling berde o siling sigang, sibuyas, bawang at luya. Uhugasan ko lang ho aring ating dahon ng ampalyan ligaw at atin itong ilalaga tapos ating kakatasin. Nakuha ko lang ho ito sa looban. Nadaanan ko kanina. Eh wala ho tayong apdo o di ito na lang gamitin natin. Dahon ng ampalyan ligaw at medyo healthy pa ito. Meron po tayo dito maliit na kawali. Ilagay natin yung dahon ng ampalyan ligaw kasama ng tangkay. Pakuluan natin yan. Takpan po natin. Prepare po natin yung ating mga gagamitin. Mga panggisa. Sibuyas, bawang, luya, yung bawang ilagay po natin sa plastic para hindi na nanalsik. Madaling matalupan pag pinitpit.
Ito pong kalamansi, ating kakatasin. Salain lang natin ang buto. Mahirap po pag napasama ang buto, mapait po yan pagka nakagat eh. Buto ng kalamansi. Yun, okay na ho itong ating mga panahog. Naka-ready na. Patayin na rin ho natin ang apoy nito ating ampalaya. Oh, berdeng-berde na. Berde na ho sabaw. Tikman natin yung sabaw. Sahol pa sa abdaw. Ito po, patayin na natin ang apoy. Nakuluan na. Buhos natin dito sa babo. Huhugasan po uli natin yan. Yan, okay na ho yan. Malinis na yan. Gamit po tayo ng pressure cooker. Para mabilis natin yan mapalambot. I-pressure cooker po natin. Natin ang sabaw. Katamtamang sabaw. Timplahan po natin ang kaunting asin. Mamaya na po natin dadagdagan ng timpla yan pag malambot na. Buhayin na natin ang apoy. Orasan po natin mga 35 to 40 minutes yan bago lumambot. Balikan ho natin mamaya. Pagka nasingaw na, orasan natin. Pagkatapos po ng 30 minutes ay pinatay natin yung apoy at pinalamig na natin yan. Wala ng pressure. Buksan natin. Hanguin na po natin yan. Testingin natin kung malambot. Ayun, pwede na. Pangit naman pagka ito'y sobrang lambot. Pwede na yan. Hanguin na natin. Lagay natin dito sa lalagyan. Ating gagayatin. Ito masarap eh, oh. Parang tumbong ito. Saka ito parang libro. Atay. Balat. Ito pong sabaw ay set aside natin at malinis po ito. Pwede natin itong gamitin. Gayatin po natin. Pahaba po ang gagawin kong gayat dito. Ito naman po ay kahit anong gayat ang gawin nyo, kahit square, ang gagawin ko lang po ay strips. Ayan, ganyan, haba.
Init na po tayo ng kawali at lutuin na natin. Nagayat na ho natin. Ayan na. Magigisa po muna tayo. Gisa natin yung ating mga sangkap. Lagay po tayo mantika. Bawang. Yung ating luya. Marami-raming sibuyas. Okay, lagay po natin yung ating laman loob. Napakasimple lang naman po nitong lutuin. Timplahan natin. Lagay po tayo ng paminta. Timplahan natin ng patis. Sangkutsahin po natin. Ang bango. Gawa ng luya. Lagay po natin yung ating sabaw. Ating pinagpakuluan. Tapos dagdagan lang po natin at parang kulang yan. Yan. Kukuluin lang po muna natin. Saka natin lalagay yung ating kalamansi at yung ating pinakapampapait. Katas ng dahon ng ampalaya. Nakuluban po natin para mabilis kumulo. Buksan po natin at nagkukuluan na. Maglagay na po tayo ng katas ng kalamansi. Tapos tansyahin lang po natin ang paglalagay nito. Yung katas ng ampalyan ligaw. At ito po ay napakapait. Ayan. Lagay na rin po natin yung ating siling panigang. Tikman natin kung tama na sa lasa. Tamang-tama lang yung pait, mga kabayan. Kukunti nilagay natin pero mabisa. Ito naman po ay optional. Pwede tayo maglagay nito. Beef broth cubes. Ayan. Tunawin lang po natin yung broth cubes at lasa ko'y katalo na ito. Pwede ho kayong magdagdag dito ng pampalasa. Depende sa panlasa ninyo. Pwede po kayo maglagay ng patis o kalamansi pa, o pwede nyo pang papaitin ng kaunti. Pero ang ginawa ko pong pait ay light laang. Kung ba mayroon lang siyang lang bahid ng pait. So yan, okay na ho yan. Yung ating papaitan, lamang loob ng baka. Ganun lang po ka dali, lutuin. Masarap po ito, lalo na kung merong mga okasyon, pampulutan o
Pero pwede rin ho itong ulam. Masarap din po itong ulamin. Yung iba po, ang ginagamit talaga dito ay apdo. O yung iba naman ay yung yung bituka na may konting dumi. Pero dahil di po tayo ganun ka sa papaitan. Pero light lang ho ang gagawin nating timplayan. Ha? Okay na ho yan. Sandukin natin mga kabayan ang ating beef laman loob papaitan. Yan, ito na mga kabayan yung ating papaitan, lamang loob ng baka. Tikman natin mga kabayan. At sarap, malambot. Ang kanya sabaw. Malalasahan yung baka at hindi siya ganun kapait. May aftershock lang ng pait. Pag hinigip nyo sa sabaw sa huli, malalasahan yung pait. Masarap. So yun mga kabayan, hanggang dito na lang po tayo at marami pong salamat sa patuloy nyo pagtangkilik sa ating mga video. Doon po sa mga nag-o-orders at pasensya na po kayo, kinat-up ko muna po ang orders at meron pong pork meat, issue ang pork meat dito sa amin sa Batangas. So, ingat po lagi tayo lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga video. Sarap, Kuya Ken? Ha? So, nagustuhan mga kabayan na Kuya Ken. At yan ay, kapampangan yan. Kaya gustong-gusto niya yung mga ganyan timpla. Oh. Nika, masarap Nika? Opo. Kaya nga, hindi pala si Nika ng papaitan. Thumbs up. Ay, thumbs up kay Nika. Kain po kayo mga kabayan. Wow.